Ladies and gentlemen, Pastor Kibuloy! 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 Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para ho magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, ha? Name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam nyo ko, ano? Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Di ba? Kitang-kita nyo nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas na sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Ito for the record, alam nyo po ba, banateros, binatikos kayo? Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagbatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagpapatawad. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin. Sama sa babago muli. Para maging millionaire. Right, welcome back mga kabataan. Heto, nagbabalik naman ho tayo at sa puntong ito ay magbibigay ho tayo ng impormasyon patungkol ho sa pagtitipon-tipon kamakailan lang itong nakarang gabi mga kabataan itong sa grupo ho ni Pastor Apollo si Kibuloy at yung topic ko natin, yung paksa natin ay patungkol ho sa nangyari ho dyan, no, sa performance ho ni Banat Bay mga kabataan. Talagang natuwa lang ho tayo kaya ito ipapakita ho natin sa inyo at napakaganda ho yung kanyang mensahe kahit maikli lang or maiksi lang yung mensahe niya patungkol ho sa buhay ni Pastor Kibuloy. Subalit ito ay talagang nakakagising ho sa mga kalamnan ko po. Ay, ito pala, simple lang pala at ganito pala yung nangyayari. At pinasaya na po dito yung mga dumalo ho dyan at talagang entertainer ho talaga pala itong si Banat Bay at siya'y bumabana to talaga dito mga kabalitaan. At yun nga po, at bago ho tayo tutungo, bago ho tayo didiretso sa ating paksaw ngayon, pasasalamatan din pala natin itong ating mga subscribers, yung mga moderators, lalo na ho yung ating mga silent viewers at regular na viewers ho natin dito sa ating munting bahay. At the same time, si Mami Rose at Daddy Berting Tobias mga kabitaan. Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam sa inyong lahat. At huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood sa video ito. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, as usual po, ay subscribe nyo na po. Mag-like, damihan nyo po yung likes ng video na ito. At mag-comment at i-share nyo po para ho tayong lahat ay lagi updated sa mga ganapan sa ating lipunan. And of course, notification bell. Pinakasekreto ho yan para agad-agad kayong ma-notify sa mga latest uploaded video ho natin. Bago ho matapos ang taong 2025 pala, sana makakuha tayo ng 100,000 subscribers. At the same time, 50,000 subscribers bago dumating yung midterm elections 2025. Alright. At dahil po patungkol ito sa rally ni Pastor Kibuloy at itong proclamation rally, of course, meron din tayong ibibigay ho sa inyo na isang political jingle para ho ito kay Pastor Kibuloy bago nyo po mapapanood itong kay Banat Bay mga kabalitaan. Sa bawat sulok ng ating bansa,
Isang pastor ang handang gumabay, Apollo Quiboloy ang pangalan. Number 53 sa balota tandaan. Pastor Quiboloy sa Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago siya ang kailangan. Mula sa pulpito hanggang sa Senado, kanyang misyon ay maglingkod ng totoo. Sa Diyos at bayan siya'y tapat, si Pastor Quiboloy ang ating iboto. Pastor Quiboloy sa Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago siya ang kailangan. Sa kanyang pangaral tayo'y nagkakaisa, pag-ibig at pag-asa kanyang dala. Number 53 sa balota'y markahan, para sa kinabukasan siya ang ating gabay. Pastor Quiboloy sa Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago siya ang kailangan. Sa Mayo 12 ating tandaan, Pastor Apollo Quiboloy sa Senado'y ating iluklog. Number 53 sa balota'y hanapin, para sa bagong bukas siya ang ating piliin. Ayun po, napakaganda mga kabalitaan. Ano? Maganda yung political jingle ho. Ewan ko lang kung gagamitin ito ni Pastor Quiboloy, pero exclusive po ito dito sa atin. At of course, salamat din pala sa Machina Soundwaves mga kabalitaan. At ngayon po ay papanoorin na ho natin itong si Banat by Kabalitaan. At ang susunod na magbibigay po ng mensahe ngayong hapon ay ang pinuno ng Banateros, walang iba kundi si Banat Bay! Hey, hey! Palakpakan naman dyan! Parang mahina. Isa pa. Kunwari si Daniel Padilla yung lalabas, ha? Isa pa. Ladies and gentlemen, Banat Bay! Parang mahina pa rin, eh. Isa pa. Kunwari naman, si Pastor Quiboloy yung lalabas. Ladies and gentlemen, Pastor Quiboloy! 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 Salamat po. Pasensya na, Wala po talaga akong sasabihin. Hindi ho, walang biro talaga. Galing pa po kasi ako ng Japan. Meron po talaga akong negosyo doon. Dapat matagal pa po ako bago umuwi. Pagtapos na yung Congress. Para hindi na tayo makulong. Kaya lang po, nung sinabi ng Mang Mahana na meron tayong proclamation kay Pastor Quiboloy. Sabi ko, hindi pwedeng wala ako doon. Kailangan nandun tayo. Kansilin ng lahat para kay Pastor Quiboloy. Diba? Ito na yung pagkakataon na yun eh. Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Di naman ako kandidato eh. At saka, sombrero lang naman po. Dali, chotomate ko dasay. Dito po, tinanan muna natin dito. Tingnan nga natin kung sino yung malakas ang sigawan. Quiboloy! 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 Mahina! Mahina! Naku po.
Uy, pinabago niyo si Jay Guevara, oh. Dito kaya? Malakas kaya dito? Isa, sabay-sabay! Kiboloy! 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 Dinaan ako sa kiti. Kiboloy! Kiboloy! Dito naman sa side. Kiboloy! Kiboloy! Oh! Meron pa po ba? Dito. Dito nga, dito. Mahina! Mahina! Kiboloy! 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 Oy, dito sa likod! Kiboloy! Oy! Oy! Kiboloy! 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 Hoy! Kiboloy! Kiboloy! Walang titigil! Kiboloy! 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 Salamat po. Yun lang. Maraming salamat po. Ako po si Manat Bay. Hindi, biro lang yun. Sige po. Mag-iwala ako ng konting mensahe. Alam niyo po, nung nandito po ako, nag-iisip ako kung anong sasabihin ko sa inyo. Isa lang ang naalala ko, nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobrang ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya, opisyal. Di ba? Pero al dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy, hindi. Sa lahat, di ba, talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na ang dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganyan-ganito, yung mga akusasyon nilang yun, doon sila nagkakamali eh. Wala naman yun sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami niyang ginagawang mga proyekto, kayo nga, non-stop kayong maglinis. Pwede bang pakilinis yung bahay ko? Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo ho talaga. Palakpakan naman natin mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako maging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yan dadaan sa buhay natin eh. Tama, mali? Lahat po tayong mamamatay. Sana iba mauna na. Lalo naman nasa kamera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito,
lahat na nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo bandalain sa hukay mo yan? Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yun, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para kay Pastor Kibuloy, dahil po, yan ang gusto ko, pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang maganda marinig. Wala nang iba masarap na marinig ko, hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, tulad ng isang istasyon dyan, ano pangalan nun? Muntik ako na bawal pala magmura dito, bawal ang bastos dito. Yung Kapuso, at saka yung Kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panoorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. Alyansa ng mga manggagago. Yung event na yon ng kanilang fini-feature ngayon. Walang yan, mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Doon, sama-sama na yung mga bandarambong, ang unti, pero yun ang fini-feature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano kahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong dito, bayad. Ang meron lang tayo, 2 bagay. PP. Hindi ho bastos yan, linawin ko. PP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po bang hilingin ko sa inyong lahat na araw-araw ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy. Araw-araw ipanalangin natin ng isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na sabi ko, grabe ito Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil nga alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP. Puso at panalangin. So yun po ang ating gagawin. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam nyo ko, ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros, yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinakatumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita nyo bang humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? 6 na taon yun. Hindi. Etong mga congressman natin. Di ba? Pagpasok na pagpasok ng kanilang Panginoong peke, kanya-kanya na silang hingian. Nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talunan na hingi ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka-tumulo, kung hindi sa eroplano niya, sa helicopter ninyo, wala, mahihirapan si Pangulong Duterte. We were there. Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha at ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin.
Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nanghingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kadulu-duluhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point na nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Di ba? Kitang-kita nyo ang nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas na sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwan-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon doon. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang nating ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayong titigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, ito bahay-bahayin natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Marami kasi silang jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ang kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay, kami ang patotoo, buhay na patotoo, na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble, tinanggap niya ang Banateros. Ito for the record, alam nyo po ba ang Banateros, binatikos kayo? Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagbatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Tinatawag ko po ang Banateros, Coach Oli. Ito yung kapatid ko, na tuwing tinatanong, kapatid mo ba siya? Parang ang sama ng dating nun sa akin. So, pogi siya, pangit ako, ganon. Kapatid mo talaga yan, kapatid mo. O, kapatid ko po yan. Anak sa labas. Hindi, biro lang po. Si Master Judea. Jay Guevara. At siyempre, yung pinakamaliit sa amin, si Boss Dada. Handa na ba yung music? Kakanta kami ng Quit Playing Games with My Heart. Quit playing games with my heart. Yun. Biro lang, biro lang. Picture lang kami sa inyo, ha? Okay lang po ba? Sensya na. Sino magpipicture sa atin para tayong tanga dito? Nice. Uy, sir, maraming salamat po. Si sir, lagi ko ito nakikita, eh. Hindi, upo kayo. Hindi, upo kayo. Upo kayo. Paano sila makikita? Lalaki nyo, eh. Maghiwalay-walay naman kayo. Upo. Pakita ka naman. Ay, tayo na lang pala kayo. Pinahirapan nyo kami. Grabe kayo, ha? O, siya, upo ulit tayo. Tapos sila tatayo. Yan. Ayan. Ayan. Diyan ka na lang. Sige lang. Yan. Sige lang. Sama kayo, ha? Okay na yan. Pasa-pasa na lang. Ito din kapatid ko, pasaway, no? Ayan. Sige na, dami nag-aantay na nakakahiya, oh. Banateros, oh, ang gulo-gulo. Maraming salamat po at salamat din po sa mga special guest natin na nandito dito. Mabuhay po kayo. Sama-sama tayo, ha? Tandaan natin, righteousness exalts a nation. Ang kailangan natin na isang righteous person na si Pastor Kibuloy. God bless! Palakpakan natin ang mga Banateros! Maraming salamat.
Ayan po mga kabataan, napanood yun na, napakaganda ho at very entertaining talaga yung nangyari ho. Talagang enjoy na enjoy ho yung mga dumalo ho dyan sa proclamation rally kay Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kabataan. Napakaganda, parang good vibes na good vibes yung dating. At yun nga, alam nyo na ho kung sino iboboto natin. Kailangan po mga kabataan, sulit ho tayo na diretso Senado yung siyam or 10 ba siyam? O para basta lahat ng mga senatorial candidates ho ng PDP laban mga kabataan. Para ho may panalo natin at may paglaban natin yung karapatan ni Vice President Sara Duterte at para naman siya ay didiretso na tatakbo ho sa 2028 presidential elections. Hindi natin hayaan mga kabataan na mananatili ho sa posisyon itong mga kawatan, itong mga buwaya mga kabataan sa ating bansa dahil tayo po ang mahihirapan nito sa bandang huli. Yung mga anak sa anak, apo sa apo pa natin ay talagang maghihirap po. Wala na hong magagandang makukuha magandang kinabukasan sa oras ho nila, sa time ho nila na sila na ay papalit ho sa atin dito sa mundong ibabaw mga kabataan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong reaction video ho natin, yung pinapakita nating simpleng nakakasaya at maganda panoorin ho itong performance ni Banat Bay mga kabataan. Comment, like, at i-share. At the same time, pindutin ang notification bell. At of course, subscribe na kayo pag hindi pa kayo nakapag-subscribe. Then damihan nyo po yung likes ng video ito at para ho mas marami pa po ang makakaalam ho ng ating video presentation sa kahit anong oras, kahit anong araw dito ho sa ating munting bahay, ang reaction video ng Danagan Balita News Update. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang aming tinuturing bagong bayani ng Pilipinas. Sa lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, matsalam, matsalam, matsalam. At sa mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum, masalam sa inyong lahat. At ako po'y magpapaalam na. Hindi na ako magtatagal talaga. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out!